Sa sobrang busy namin, ngayon na lang kami nakapag-upload. Nung una, akala namin wala kaming mapapakain yan. Dahil walang aso na umaaligid-aligid doon sa pwesto namin. At wala pa si Alapan yan kahit tanghali na. Pero tamang-tama lang dahil nakita namin tong aso na to. Nakita namin siya na namamasura. Medyo malayo siya doon sa may pwesto namin. Pero ginawa namin, pinuntahan na lang namin siya. Kasi napansin nga namin na kung hihintayin namin siya na lumapit, hindi talaga siya lalapit dahil nga ilang pa siya sa mga tao. Kaya ang ginawa ko niyan, nagdala ako ng pagkain tapos ibibigay ko sa kanya tapos lalayo na ako para maging komportable siya kumain at hindi na siya tumakbo. Ito nga pala yung pinakain namin sa kanila. Bali nagsaing lang kami niyan, naglaga ng manok, tay, nilagyan din namin ng nilagang karot at syempre hinaluan namin itong yum yum dog food. Bali ito din kasi yung unang araw na gusto namin masubukan kung magugustuhan ba ng mga pinapakain namin na mga aso doon sa may pwesto namin. Kung magiging pihikan ba sila o magugustuhan nila at hindi sila magiging maarte sa lasa. Bali ayan nga, hinalo ko lang siya doon sa usual na pinapakain namin. At thank God dahil nagustuhan naman nila. At isa pa sa nagustuhan ko dito sa Yum Yum Dog Food, hindi masangsang yung amoy. Minsan kasi yun yung nagiging problema ko sa mga ibang dog food. Ang lakas ng amoy nila. Pero ito sakto lang. Kaya siguro nagustuhan din talaga ng mga aso. At binigyan din namin siya ng tubig niyan. Medyo marami nga siyang kinain yan. Mabuti na nga lang din yun para hindi na siya mamasura. Hindi namin alam kung naligaw lang ba to o isa na naman to sa mga aso na inabando na dito. At nung medyo tanghali na nga, sa wakas lumabas na din tong kamukha ni Alapan. Akala ko hindi talaga siya lalabas Kinakabahan na kami. Pero ayan, malayo pa lang nakita na namin siya. Nung pagtawag nga namin, nagpapakyut pa. Gusto niya, siya pa talaga yung lapitan namin. Never kami nitong tinahulan. Talagang malayang malaya kami na nahahawakan siya. Napakaamo talaga niya. Kaya hindi ko rin masisisi yung ibang nanonood na kahit na meron siyang may-ari o may amo siya, gustong gusto din talaga nilang i-adapt. Pero pasensya na din po talaga kayo dahil meron nagmamay-ari sa kanya. Tinawag ko na siya niyan. Alam niya na papakainin namin siya. At napansin ko nga nung araw na yan, ganadong ganado siya kumain. Iba yung gutom niya ngayon. O siguro dahil nagustuhan niya rin yung binigay namin pagkain sa kanya. Ganyan na ganyan yung mukha niya kapag magpapakyut at habang hinihintay niya na bigyan ko siya ulit ng pagkain. Yung ibang aso kapag ganyan, kakagatin ka na, no? Kasi akala nila aagawin mo yung pagkain sa kanila. Pero siya hindi. Tuwan-tuwa nga ako nung araw na yan dahil napakarami niya talagang nakain. At dating gawi, hindi yan nagpapaalam o lumilingon sa amin. Diretso uwi na lang yan talaga sa kanya. Kaya ayan kami, hanggang video na lang. At ito naman yung mga sumunod namin na pinakain. Mga bagong salta lang din talaga yan dito. At sana naman, mga aso lang sila na mga kubo o mga nagtitinda dito. Dahil kung hindi, naku, dadami na naman yung mga asong pagala-gala dito na inabandona kung sakali man. Itong isa, may collar nga pero sobrang payat. Tignan nyo naman yung buto niya. Bakat na bakat. Nung una nga, inaamoy-amoy niya lang yung pagkain niya. Naninibago siguro siya. Pero kalaunan, kinain niya din naman at nagustuhan niya din talaga. Siguro hindi siya sanay na maayos na pagkain yung kinakain niya ngayon. At nang napansin ko nga sa kanya, uhaw na uhaw talaga siya. Kada nauubos niya nga yung tubig, nire-refillan agad namin. At napansin ko nga na paika-ika siya. Siguro nadali to dito. Kaya ginawa namin nung araw na yan, binusog talaga namin siya. At bago kami umalis, iniwan namin na puno yung tubigan para meron siyang babalik-balikan. Kumaasa nga ako at nagdadasal na sana next week makita ulit namin siya para masanay na siya na kapag nandyan kami yung magpapakain sa kanya. At ito, bago nga kami umuwi, nasipat pa talaga namin si Mama Dog. Ang layo niya na nga doon sa pwesto namin. Pero ang ginawa namin, sumakay na kami ng e-bike at pinuntahan namin siya. Medyo matagal din kasi namin siya nung huling nakita at ang napansin ko sa kanya, kaya pala ang tagal niya na hindi nagpakita sa amin, mukhang nanganak na naman siya. Hay nako, dapat talaga dito kay Mama Dog makapon na dahil kawawa naman siya at pati mga babies niya. Ang kaso, hindi rin talaga namin alam kung saan yung exact location ng bahay niya o nung inuuwian niya dahil doon na yun sa may bandang Talahiban. Binusog ko nga siya niyan para kahit na umuwi siya at dumedi yung mga baby niya, hindi siya kagad magugutom at may makukuwang sustansya naman yung mga anak niya. Sa sobrang dami niya nga kinain yan, siya na lang din talaga yung sumuko. Sana naman next week, Mama Dog, dumaan ka ulit sa pwesto namin para talagang mapakain ka namin. Ayun lamang po at salamat sa panonood. Panoorin niyo po yung part 2. Huwag po kayo mag-skip ng ads.